Ako si Maria at ito ang aking kwento. Sir, please, huwag niyo po kaming tatanggalan ng trabaho. Kailangan po namin to. Pakiusap na isang babae at lumuhod na sa harap ni Adam. Pero hindi nagpakita ng awa si Adam. What's happening here? Tanong ng isang babaeng kadarating lang. Na makita niya si Adam, mabilis tong yumuko. Mr. Festejo, nandito pala kayo. Rush po bang pinagagawa ninyong wedding gown? Magalang niyang tanong. Fire them all or else I will destroy your business. Malamig na wika ni Adam. Sa kanya hinila palabas ng butik si Carmela. Naiwan namang nakatulala ang may-ari ng butik. Galit na tinanong ang mga staff niya kung ano ang ginawa ng mga ito para magalit si Adam. Bakit kailangan mo pang gawin yun? Paano matatapos kagad ang wedding gown ko kung aalisin mo sila sa mga trabaho nila? Ani Carmela at sa kanya inalis ang pagkakahawak ni Adam sa kamay niya. Inis na hinarap ni Adam si Carmela. Napaatras na lang si Carmela dahil nag-aapoy sa galit ang mga mata ni Adam. Ganyan ka ba talaga kahina, Carmela? Hindi mo ba kayang ipaglaban ang sarili mo? She's older than you at mas malakas ka kaysa sa kanya, pero hinahayaan mong saktan ka niya? Sa panahon ngayon, hindi na uso yung gagalang mong mas matanda kung mas bastos naman sila sa'yo. Tumayo ka naman para sa sarili mo. Hindi awa ang paiiralin mo. Don't be stupid. Paano kita tutulungan kung di mo kayang tulungan ang sarili mo? Paano mo mababawi sa kanya mga anak mo kung ganyan ka kalampa? Mabuti pa sigurong wag mo na lang silang bawiin dahil sarili mo lang din ang di ko kayang ipagtanggol. Walang magagawa ang salita mo, ang pagmamakaawa mo. Ines na wika ni Adam, tsaka niya tinalikuran si Carmela. Napayo ko naman si Carmela. Ramdam niya ang talim ng mga sinabi ni Adam. Kailan nga ba siya matututong lumaban? Kung hahayaan niya lang ang mga tao na saktan siya, siya rin ang magiging kawawa. Though his words are harsh, he has a point. Napabuntong hininga na lang si Carmela. Gustong bumagsak ng mga luha niya pero kapag hinayaan niya na bumagsak ang mga to, pinatutunayan niya lang na isa nga siyang mahina at hindi kayang ipagtanggol ang sarili. Sumunod siya kay Adam sa parking lot. Alam niyang nasa loob lang ng sasakyan si Adam at naghihintay sa kanya. Tahimik siyang sumakay sa sasakyan. Di rin nagsalita si Adam at pinaandar na ang sasakyan niya. Katahimikan ang nanaig sa loob ng sasakyan habang nasa biyahe sila. Hindi alam ni Carmela kung saan ba siya dadalhin ni Adam. Makalipas ang ilang minuto, huminto sa gilid ng daan ang sasakyan at bumaba si Adam. Di naman na sinanda ni Carmela ng tingin si Adam at nanatili na lang siya sa loob ng sasakyan. Kapag natapos ang kasal, sisimulan niya na ang lahat ng plano niya. Kailangan niya ang tulong ni Adam. Kailangan niya nang makabalik sa loob ng kumpanya nila. Makalipas ang ilang minuto, bumalik na si Adam. Kita ni Carmela sa gilid ng mga mata niya na may ginagawa si Adam pero hindi niya ito nilingon. Look at me. Maotoridad na utos ni Adam at para namang maamong tupa na sumunod si Carmela sa kanya. Nailayo ni Carmela ang mukha niya nang akmasa na siyang hahawakan ni Adam. Lilinisin ko lang ang sugat mo at lalagyan ng ointment. May diin itong wika. Daig pa ang babaeng may dalaw sa sungit niya ngayon. Iniwas ni Carmela ang paningin niya at iniyaan si Adam na linisin ang sugat niya sa pisngi. Bahagya niyang nailayo ang mukha niya na maramdaman niya ang kirot dahil sa alkohol. Kung gusto mong mabura ang mukha mo, huwag mong harangan ng bawat hampas sa iyo. Sarkastikong saad ni Adam. Napapairap na lang si Carmela dahil kailangan pa bang ulit-ulitin na ipaalala ni Adam ang nangyari? Anyway, thank you. Mahinang saad ni Carmela. Nahihiya pa siya dahil hindi niya alam kung paano pasasalamatan si Adam. Hindi naman nagsalita si Adam. Nang matapos niyang lagyan ng ointment ang mukha ni Carmela, tinabi niya na ang mga ginamit niya. Sa ibang butik na tayo magpapagawa ng wedding gown mo. Kung hindi man kita masasamahan bukas, baka si Mom ang sasama sa'yo. Aniya pa na ikinatango na lang ni Carmela. Siya nga pala, kailangan kita ipakilala kay Chairman. Tatawagan na lang kita kapag nag-set siya ng dinner. Dagdag pa niya. Napalanok naman si Carmela dahil ang chairman ng Festejo Corporation ang lolo ni Adam. Inihatid na ni Adam si Carmela sa bahay nila para makapagpahinga na muna siya. Thank you. Wika ni Carmela, saka siya bumaba. Papasok na sana si Carmela sa loob ng bahay nila nang tawagin siya ni Adam. Call me if something happens again.
Huwag mo sanang hahayaang mapatay ka nila. Hanggat di pa natatapos ang usapan natin, hindi ka pa pwedeng mamatay. Seryoso nitong Saad. Hindi alam ni Carmela kung maiinis ba siya o matatawa na lang. Oo, salamat ulit. Tanging sagot niya. Tsaka niya tinalikuran si Adam. Napapailing na lang si Adam. Naiinis siya sa pagiging mahina ni Carmela, pero hindi niya naman maintindihan ang sarili niya kung bakit gusto niya na itong tulungan. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya. Pumayag ang mga magulang niya na pakasalan niya si Carmela at bilang kapalit, kailangan niyang bumalik sa kumpanya. Siguradong magkikita na sila ng pinsan niyang si Owen kapag bumalik na siya. Samantala naman, akma sanang sasampalin ni Shawnee si Carmela nang mahawakan ni Carmela ang kamay nito. Ines na binitawan ni Carmela ang kamay ni Shawnee at kunot noon niya itong tiningnan. Ano bang tingin niyo sa mukha ko, Tita Shawnee? Hindi naman yan punching bag para gawin mong hobbying sampalin ako sa tuwing umuwi ako? Matapang niyang Saad na ikinangit-ngit namang ngipin ni Shawnee. Nakakahiya ang ginawa mo kay Mrs. Garcia. Pinahiya mo ba talaga siya sa loob ng butik? Alam mong may collaboration ng kumpanya natin sa kumpanya nila. Nag-iisip ka ba talaga na mabuti ha, Carmela? Business mo lang yon. Kayo lang ang may collaboration. Wala akong pakialam sa business mo. Alam ko kung anong ginawa mo. Sa'yo mo ipinangalan ang bagong business na ginawa mo. Tinutulak mo ako kay Omar para hindi umatras sa usapan ng mga Garcia sa business na itatayo mo. Huwag mo na akong gagamitin para lang sa pansarili mong interes. Nandiyan naman ang anak mo. Siya na lang ang ibenta mo kapalit ng kayamanan? Lakas loob niyang sagot. Tsaka niya tinalikuran si Shawnee na nag-aapoy pa sa galit. Magkakrus ang mga kamay ni Sofia sa dibdib niya habang nakatingin siya kay Carmela kasama ang mga organizer, wedding planner at designer niya sa sala. Siya dapat ang masaya ngayon. Siya dapat ang abala sa kasal nila ni Adam, pero nang dahil kay Carmela napalitan siya bilang bride. Ilang beses nang umiikot ang mga mata ni Sofia habang nakikinig siya sa usapan ni na Carmela. Ang piniling function hall ni Mr. Festejo ay ang pinakamalaking function hall ng hotel nila. Sisimulan na rin bukas ang pagdedesign doon at paglalagay ng mga upuan at lamesa. Wika na isang babae na ikinatango ni Carmela. Tumayo na si Carmela para makuha ng sukat ng katawan niya para sa wedding gown at reception dress niya. Nilingon ni Carmela si Sofia na hindi na naman maipinta ang mukha. Nang magsalubong ang mga mata nila, inirapan siya nito na hindi na pinapansin pa ni Carmela. Ano bang ginagawa mo rito? Wala ka bang trabaho na kailangan mong gawin? Tanong ni Carmela sa kanya. Pagkatapos ng ginawa mo sa akin, pagkatapos mo ko isumbong kay Daddy sa tingin mo, hindi siya magagalit? Pinagawa niya ako ng proposal at dahil hindi ko nagawa, sumabog siya sa galit at sinuspindi ng 1 linggo. Bakit pa dito mo pinapunta ang mga taong yan? Sana sa hotel na lang kayo nag-asikaso para sa walang kwentang kasal na yan. Nag-aalborotong wika ni Sofia. Bahagya na lang na natawa si Carmela. Kasalanan pa ba niya kung hindi marunong gumawa ng business proposal si Sofia? Ito pang may ganang magalit pagkatapos siyang gamitin para lang magpa-impress sa ama nila. Kung ikaw ang bride, sasabihin mo bang walang kwentang kasal na to? I am doing this for our family, Sofia. Bullshit ka. Galit na saan ni Sofia. Pagkatapos mong agawin sa akin ng groom ko sa tingin mo, ikaw ng hero sa pamilyang to? Isinusumpa ko, hindi ka magiging masaya. At kung umaasa kang mamahalin ka ni Adam, hindi yun mangyayari. Dagdag pa niya. Nagkibit balikat lang naman si Carmela. Talaga ba, Sofia? Sige, ganito. Sa tingin mo, kapag ba ikaw ang bride, mamahalin ka niya? Pangaasar din ni Carmela. Shut up! Nagawa kong agawin sa'yo si Omar sa tingin mo. Hindi ko yun magagawa kay Adam? Nakangisi nitong wika. Blanco lang naman siyang tinignan ni Carmela. Kung sa bagay, magaling nga namang mang-agaw ang kapatid niya. Hindi na siya magtataka kung balang araw maaakit niya si Adam. Alam ko naman na doon ka magaling. Then do it. Patunayan mo kung gaano ka kapokpok. Shit, you, Carmela. Inis na saad ni Sofia, saka siya tumayo at umalis na. Tahimik lang ang mga kasama ni Carmela sa sala. Totoo pala talaga ang balita na inagaw sa inyo ng kapatid ninyo ang fiancé nyo ilang araw na lang kasal ninyo. Wika ng isang babae. Tipid lang namang ngumiti si Carmela. Pagkatapos mapahiya ang pamilya ng mga Garcia dahil kinansel ni Carmela ang kasal, hindi niya akalaing kumalat pa lang tungkol dito.
Paano niyo nagawang makamove on kaagad, ma'am? Nung ako ang niloko ng boyfriend ko, halos 1 taon akong walang ganang mabuhay. Halos ako pa yung gustong magmakaawa sa kanya para lang di kami maghiwalay. Mabuti na lang di ko ginawang magmakaawa. Ani ng isang babae. Naalala naman ni Carmela ang masasayang alaala nila ni Omar, saka siya mapait na ngumiti. Minsan din siyang pinasaya ni Omar. Nagmahalan din sila pero ayaw niyang maging tanga. Sa tingin mo ba, may babaeng makakamove on kaagad sa loob lang ng 2 linggo? Tanging sagot niya. Napayoko naman ang babaeng nagtanong. Pasensya na sa nasabi ko, ma'am. No, it's fine. Di mo naman talaga kontrolado ang isip ng iba. Kahit malapit na kayong ikasal, kung magloloko sila, magloloko sila. Maswerte na lang tayo dahil bago pa man tayo ikasal sa mga katulad nila, nalaman na natin ang panloloko nila sa atin. Anas pa niyan ikinatango ng mga nakikinig sa kanya. Nang matapos ang pagsusukat nila at pag-uusap tungkol sa kasal, umalis din kaagad si Carmela para puntahan si Adam. Nag-doorbell na siya sa gate at tinintay na lang na pagbuksan siya. Hello? Sino po sila? Anong kailangan? Tanong ng isang babae sa intercom. Fiancé ni Adam. Nandyan ba siya? Sagot ni Carmela. Nasa kumpanya siya, ma'am. Doon nyo na lang pupuntahan. Sige, salamat. Aniya saka siya bumalik sa sasakyan niya. Nasa kumpanya? Ang akala ko ba hindi siya nagtatrabaho doon? Bumalik na ba siya? Wika ni Carmela sa sarili niya. Tsaka niya pinandar ang sasakyan. Tinahak niya ng daan papuntang Festejo Corporation at nang makarating siya, tinanong niya kaagad sa front desk kung saan niya makikita si Adam. Samantala naman, katatapos lang ng meeting sa conference room. Matalim ang mga tingin ni Owen kay Adam dahil kung kailan siya bumalik para magtrabaho sa kumpanya ng lolo nila, saka rin bumalik si Adam. Gusto mo ba talaga akong kalabanin? Sinasadya mo ba akong asarin? Ilang taon akong di umuwi ng bansa pero wala kang pakialam sa kumpanya. At ngayon nandito na ako saka mo naman piniling bumalik na magtatrabaho sa kumpanya? Wala kang pakialam sa business ni Lolo pero ayaw mong sa akin mapunta lahat ng ari-arian ni Lolo. Ano ba talagang gusto mong mangyari, Adam? Mahinang bulong ni Owen. Bahagya namang lumayo si Adam sa pinsan niya dahil masyado na tong nakadikit sa katawan niya. Kung naaasar ka, hindi ko nakasalanan yun. Tanging sagot ni Adam na ikinangit-ngit naman namang ngipin ni Owen. Gusto nang suntukin ni Owen sa mukha ang pinsan niya pero kasama pa nila sa conference room ang lolo nila. Sa akin mapupunta ang kumpanya. Hindi ako nagsayang ng maraming taon sa ibang bansa para lang sa wala. This company is mine. May dieng saad ni Owen na hindi na pinansin pa ni Adam. Lalabas na sana si Adam nang tawagin siya ng lolo niya. We need to talk, Adam. And all of you, you can go out now. Maotoridad na wika ni chairman. Napaigting naman ang panga ni Owen, saka siya lumabas ng conference room. Inayos niya ang buhok niya gamit ng mga daliri niya. Aalis na sana siya na mapansin niya si Carmela na nakaupo sa isang bench, naghihintay kay Adam na makalabas ng conference room. Hey miss, may hinahanap ka ba? Tanong niya rito. Tiningala naman ni Carmela ang lalaking lumapit sa kanya. May hinihintay lang ako. Sagot niya at iniwas na ang paningin. Wala siyang oras makipag-usap sa mga taong hindi niya kilala. Nagtatrabaho ka rito? Tanong pa ni Owen saka siya naupo sa dulong bahagi ng bench. Kunot noon naman siyang tinignan ni Carmela dahil di naman sila magkakilala para mag-usap. Hindi, tipid na niyang sagot. Muling nilingon ni Carmela ang conference room. Kanina pa nagsilabasa ng mga kasama ni Adam sa meeting, pero hanggang ngayon di pa rin niya nakikita si Adam. So, sino hinihintay mo rito? Excuse me sir, but we don't know each other well enough to be having this conversation. Diretsong wika ni Carmela na ikinangisi ni Owen. Hindi ba sapat ang karisma niya para mapaamo niya ang babaeng kasama niya ngayon? Sumandal si Owen sa upuan at pinag-cruise sa mga binti niya. Tinitingnan naman siya ni Carmela sa gilid ng mga mata niya. Hindi mo ako kilala? Ani pa ni Owen. Naiinis na si Carmela, pero ayaw niya naman maging bastos kung paalisin niya na si Owen, lalo na't outsider lang din siya sa kumpanya. Required ba na dapat kilala ka ng lahat? Sagot ni Carmela. Napatango-tango naman si Owen. Kasama naman siya sa mga magazine bilang festejo, pero bakit hindi siya nakikilala ng iba? Sino bang hinihintay mo dito? Pwede kong ipatawag para sa'yo. Carmela,
May diing tawag ni Adam na makita niya si Carmela kasama si Owen at kausap pa ito. Napatayo naman na si Carmela nang hilahin siya ni Adam. Napataas ang kilay ni Owen. Si Adam bang hinihintay ni Carmela? What are you doing here? Kunot noong tanong ni Adam kay Carmela. Do you know her? Sabat naman ni Owen. Tumayo na rin siya. Matalim ang mga tingin ginagawa ni Adam kay Owen. Why do you care anyway? Napangisi si Owen sa masungit na sagot ni Adam. Akma na sanang aalis si Adam kasama si Carmela nang muling magsalita si Adam. Naka-move on ka na pala. Hindi ba't ayaw na ayaw mong lumapit sa mga babae simula nang mamatay si Clara nang dahil sa'yo? Pagpapaalala ni Owen sa pangyayaring matagal nang pilit kinakalimutan ni Adam. Sa galit ni Adam, hindi na siya nakapagtimpi. Malakas niyang sinuntok sa mukha si Owen na ikinagulat ni Carmela. Adam, stop! Sigaw ni Carmela. Ngumisi lang naman si Owen na tila ba hindi masakit ang suntok ni Adam sa kanya. Inawakan ni Carmela sa braso si Adam para hindi na to lumapit kay Owen. Sinabi ko siyang wag mong gagawing birong bagay na yun dahil mapapatay talaga kita. Nang gagalaiting wika ni Adam. Gusto pa niyang suntukin si Owen hanggang sa hindi na makilalang mukha nito pero hawak-hawak siya ni Carmela. Adam, let's go. Pilit na hinihila ni Carmela si Adam pero masyado siyang mahina. What is happening here? Seryosong tanong ni Chairman nang maabutan niya ang dalawa niyang apo sa labas ng conference room. Nilapitan ni Chairman ang dalawa niyang apo at nang makita niyang may dugo sa gilid ng labi ni Owen ay nagsalubong ang mga kilay nito. Hanggang dito ba sa loob ng kumpanya ko ay nag-aaway kayong dalawa? Hanggang kailan niyo ba ako bibigyan ng kahihiyan? Ngayon na lang ulit kayo nagkita pagkalapas na maraming taon, tapos aabutan ko kayo nag-aaway? Ano na naman bang ginawa mo, Adam? Galit na sigaw ni Chairman. Napapahilot na lang sa sentido si Maria dahil kababalik lang ng anak niya sa kumpanya tapos gulo na naman ang ginawa niya. Bakit hindi niyo tanungin ang magaling niyong apo, Chairman? Wala na akong dapat ipaliwanag pa. Excuse me. Blankong sagot ni Adam saka siya umalis. Naiwan naman si Carmela. Bahagya siyang yumuko para magbigay galang sa mga nakakatanda. Excuse me po. Saad din ni Carmela, saka siya mabilis na sumunod kay Adam. I'm sorry, Lolo. Tanging sagot ni Owen at umalis na din. Chairman! Nag-aalala lang saad ang mga kasama ni Chairman nang muntik itong mawala ng balanse. Napahawak na lang sa ulo niya sa Chairman dahil sa sakit ng ulo na ibinibigay sa kanya ng dalawa niyang apo. Ang akala niya magiging maayos na siya dahil bumalik na sa kumpanya niya ang dalawa niyang apo pero mukhang sakit lang ng ulo ang ibibigay ng mga ito sa kanya. Magpahinga muna kayo, Dad. Gusto niyo bang tawagin ko ang doktor ninyo para ma-check kayo? Ani Maria pero inilingan siya ni Chairman at umalis na. Samantala naman, inahabol pa ni Carmela si Adam. Adam, sandali! Tawag niya rito na makasakay si Adam sa sasakyan niya. Aalis na sana si Adam nang mapalingon siya kay Carmela na tumatakbo pa rin. Inalis ni Adam ang pagkakalak ng pintuan ng sasakyan niya para makapasok si Carmela. Humugot muna ng malalim na buntong hininga si Carmela dahil pakiramdam niya na ubusan ng oxygen ng katawan niya. Sakay! Seryoso at malamig na wika kaagad ni Adam na makalapit si Carmela. May dala akong Ang sabi ko, sakay! May riing saan ni Adam na halos ikagulat pa ni Carmela. Di naman na nagsalita pa si Carmela at sumakay na siya sa sasakyan ni Adam. Di pa man niya na isusuot ang seatbelt nang mabilis na pinatakbo ni Adam ang sasakyan. Sinundan naman ni Owen ang tingin ang sasakyan ni Adam nang maabutan niyang nasa labas pa ng kumpanya ang mga ito. Pinunasan ni Owen ang gilid ng labi niya dahil may dugo pa rin ito. Tahimik lang si Carmela habang nakasakay sa sasakyan ni Adam. Di niya alam kung saan sila pupunta at di niya rin alam kung paano niya baka kausapin si Adam na hindi to nagagalit. Nilingon ni Carmela si Adam pero nakatuon ang paningin ni Adam sa harap nila habang salubong ang mga kilay niya. Slow down, Adam, please. Pakiusap ni Carmela dahil napapabilis na ang pagpapatakbo ni Adam sa sasakyan. Nang ma-realize ni Adam na may kasama siya, binigala niya na ang pagpapatakbo. What are you doing there? Tanong na ni Adam sa kanya. Gusto sana kitang makausap tungkol sa mga aasikasuhin natin sa kasal. Kailangan pa natin mag-request ng marriage license.
Yan lang naman ang kailangan mo. Bakit nagpunta ka pa sa kumpanya? Ipapaasikaso ko na lang ang marriage license ko at kung may kailangan ka pa, tawagan mo na lang ako. Huwag mo na akong hahanapin. Masungit na saad ni Adam. Nakagat na lang ni Carmela ang pang-ibaba niyang labi. Naalala niya naman ang sinabi ni Owen kanina. Napapaisip si Carmela kung sino ang babaeng namatay ng dahil kay Adam. Girlfriend niya ba to? Sino nga kaya si Clara sa buhay ni Adam? Ano ang mangyayari ngayong madalas na ang pagkikita ni Adam at Owen? Hanggang kailan kaya magagawang lumaban ni Clara para sa kanyang sarili at mabawi kung ano ang sa kanya? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.